Ito yung sunod, mga kababayan. Naku po, bakit? Ano yan? Mga kababayan, kabado na po ang mga DDS ngayon. Bakit naman, Kent? Ba't sila kinabahan? Kasi ganito po. Bakit ko nasabing kabado? Yung mga DDS troll, unti na nga lang sila, dumadami na nga lang, marami na nga lang sila sa troll, sa trolls, sa mga basher. Sa bashing marami sila. Pero kung bilangin mo sila, hindi sila umaabot sang milyon. Bakit? Yung tatay nilang karto, nagpapirma kay gustong umuwi, hindi umabot sang milyon ang pirma, 300,000 lang. Ibig sabihin, kunti lang sila. Marami lang sila tignan sa social media kasi sa isang tao, 5 account. Ngayon mga kababayan, mas lalong kakabahan sila. Bakit? Yung mga vlogger na mga walang trabaho, umaasa lang sa bayad ni Sara pag manira kay BBM, ibaban ang Facebook sa Pilipinas. Nang inatignan ninyo. Babawas-bawasan talaga kayo. Hindi na nga umabot sang milyon pirma ng tatay niyong karton, mauubos pa kayo sa Facebook. Nako, tingnan niyo mga kababayan, pag ibinan yung Facebook at pabor pa naman si PBBM na iban ang Facebook sa Pilipinas, putang ina talaga. Wa na DDS, wala na yung gumaganon-ganon doon, yung babae na hinihika, tapos gumaganon-ganon. Yung gumaganon-ganon na babae, yung mukhang lola ni Moana. Kita, sino ba yung babaeng yun? Si Risa Cares ba yun? Yung vlogger na gumaganon-ganon, tapos na humihigop-higop kay hinihika pala. Yung gumaganon-ganon, wala na. Bakit? Ang sabi pa nga, natawa nga ako nung nireaksyon na nung BBM vlogger, sabi niya, kanino kayang nanay ito? Comment ko, sabi ko, putang ina, walang anak yan. Sabi naman nung nag-comment, bakit? Hindi naman gusto ng Pinoy, ang gusto apam. Akala mo naman, pasok sa standard ng apam yung katawan niya. Ang gusto ng apam, maitim, payat. Ayaw ng apam ng matabang baboy. Diba? Yan ang tandaan mo, Risa Cares. Yung vlogger, si Risa Cares ba yun? Apam ang hanap niyan. Kaya nga tawa ako ng tawa dun sa vlogger. Kanino kayang nanay to? Sabi ko, walang anak yan. Matandang uplok yan. Kasi ang gusto apam. Diyos ko, nangarap magkaapam. Tapos yung katawan. Mukhang si Dabiana. Ang inang yan. Eto. Mga kababayan, patay tayo dito. Bakit? PBBM, pabor. Pabor mga kababayan si PBBM na iban ang Facebook. Patay tayo dyan Mga kababayan, ako po, pabor na pabor ang presidente, iban ang Facebook sa Pilipinas. Ito, pakinggan natin. Follow-up lang po. So, Malacanang supports the idea of banning Facebook. Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open ko ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Patay. Follow-up lang po. So, Malacanang supports the idea of banning Facebook. Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa. Ayan, kinakabahan na mga DDS. Bakit? Sa Facebook lang kasi sila dumadami. Ngayon mga DDS, mag-YouTube kayo. Sa mga hindi nakakaalam, mahigpit na po ang YouTube ngayon. Bakit? Napansin niyo yung mga views namin? Biglang lumiit. Napansin niyo yung mga views namin? Halos lahat kami. Umiiksi yung views. Naghigpit si YouTube. Una, kapag gumawa ka ng YouTube ngayon, mga kababayan, 8,000 8,000 watch hour na. Kung dati, meron kang 1,000 subscribers at 4,000 watch hour, ngayon 8,000 na. Ganun kahigpit si YouTube. Kaya pag iban ang Facebook sa Pilipinas, ang mga DDS, yung mga gumagano'ng ganon, mawawala yan. Mga gumaganon-ganon. Yung mga gumaganon-ganon na naghahanap ng apam, mawawala yan. Kaya, ewan ko, saan na naman sila? Sa Twitter. Anong gagawin nila sa Twitter? Doon na magaganon-ganon. Putang ina, pagod na ang tao sa Twitter. Saan kayo? Sa Instagram. Gaganon-ganon lang kayo doon.
Alam nyo, pag naiban ang Facebook, mababan ang Instagram. Bakit? Isa lang kumpanya niyan. Ayan na, mga kababayan, patay tayo dyan. Pakinggan natin si Atty. Aboy. Mga kababayan, patay tayo ha. Ibaban ang Facebook. Isaac Aboy, magandang gabi. Marlene po sa Spot Report. Magandang gabi, Marlene. Magandang gabi sa ating lahat. Yusek, nung mga nakaraan, I understand, nagsasagawa rin po ng investigasyon ng CICC pahinggil po dito sa posibleng causes nung nangyaring insidente po ng school shooting dyan sa Zamboanga City. Mayroon na po bang resulta? Ano na ho ang initial na nakita ng CICC po dito sa insidenteng ito? So, ang trabaho ng CICC is to really hintayin at saka makipagtulungan sa ating law enforcement agencies. Ang may primary jurisdiction doon sa crime scene talaga is our PNP ACG, and we are fully confident na kayang-kaya ko nila, pero nakahanda ako ang CICC para tulungan sila. In the meantime po, nakipag-ugnayan tayo dito sa mga platforms with regards to yung activities ng bata, yung child in conflict with the law, at pati na rin ho doon sa mga nangyaring sharing ng video. Pinatanggal na ho natin to at binavalidate ho natin ngayon yung iba't ibang mga information with regards to the activities of the child, kasi mararaming kumakalat din online ng mga pag-uusap na part sila daw ng group chat na kasama yung child in conflict with the law, and this was a grooming incident. Pero and to be honest, lahat ng mga intelligence reports na yan, lahat ng mga reports na binalidate natin, wala namang conclusive na nakita tayo dito sa batang to, no? Actually, mga kababayan, no, alam ko na panood nyo naman yung explanation ni Atty. Aboy, pero para sa akin as a content creator and social media vlogger or influencer, para sa akin, pabor po ako. No, kung ano man ang desisyon at ikakabuti ng ating bansa, kung i-ban man ang TikTok, ang Facebook, ang YouTube, no, depende na din po yan, mga kababayan. Pero kung saan yung worst na platform, kung sa Facebook man or sa YouTube man, pabor po tayo dyan, basta ikakabuti. Ngayon, sa mga DDS na fake news, mukhang mabawas-bawasan yata kayo. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan. Dito kasi sa YouTube, no, bihira lang kasi dito yung mga magpo-post. Wala, dito kasi sa YouTube, mga kababayan, ang uso kasi dito yung Reels. Sa Amerika lang yung mga short video. Pag sa Pilipinas kasi, hindi kasi uso dito yung Reels sa YouTube eh. Sa Facebook, yung Reels, yan talaga ang number one. Una, napakadaming mga spliced video sa Facebook at sa TikTok na mga maiiksing video lang, yung mga 1 minute, 2 minute, na dyan po, mga kababayan. Dyan po nagkalat yung mga fake news, yung mga paninira. Number one, especially sa presidente. Diyos ko, kung naalala nyo, nakaraang araw, si First Lady Lisa, pinatay nila. Diba? Gumawa sila ng mga rest in peace picture. O, kita nyo. Diba? Sa Facebook, sa YouTube, wala namang ganun. Kasi pag nag-post ka ng ganun sa YouTube, meron kasing rule ang YouTube mahigpit. At saka, mahirap gumawa ng account sa YouTube kasi napakarami pong requirements. Sa Facebook kasi, gumawa ka lang ng account, tapos nagawa ka ng isang fake news at nag-trending, boom! Angat ka agad. Sa YouTube kasi hindi. Kailangan mo na 1,000 subscribers, 8,000 watch hour. Mahirap po yung kunin, yung 8,000 watch hour. So, sa 4,000 nga lang, ang hirap. Sa 1,000 subscribers sa YouTube, napakahirap. Lalong-lalo na't hindi ka kilala, walang magsasubscribe sa'yo. Masakit sa ulo ang YouTube pag nag-umpisa ka. Real talk yan, nag-umpisa ako sa ganyan eh. Pag hindi ka kilala sa YouTube, talagang walang magsasubscribe sa'yo. Pero sa Facebook kasi, once na inaprubahan ka ni Facebook at meron kang account, pwede ka nang gumawa ng fake news dyan eh. Diba? So ngayon, mga kababayan, kung i-ban man ang Facebook tsaka TikTok, o sabi nga ni Jose Claire Castro, kahit anong platform na ikakabuti, kung i-ban, open ang presidente. Ngayon, kung i-ban mo ang Facebook at saka TikTok, much better. Kasi bakit? Sa TikTok at Facebook, diyan talaga marami laganap talaga yung fake news diyan, mga kababayan, sa Facebook. Kasi more on, kasi ultimo nga mga matatanda na DDS, gumagawa na sila ng mga peke, ng mga video. Marami akong nakita, Diyos ko, majority sa mga matanda
Sa Facebook talaga ng mga DDS, yung sabi, yan si Marcos, yan si ganito. Oo, marami. Yung mga DDS na matatanda, yung naniniwala sa mga vlogger ng DDS, yung hindi nagpa-fact first. Oo. Nakita nyo, marami po talagang DDS supporter na mga matatanda sa Facebook na nagko-content na yun. Meron na nga matanda nga, binibideo yung poke, tapos ginaganon, no? Chadadadaduden, change, gumaganon nga, tapos yung poke niya ginaganon, tapos binabalik din, ginaganyan. Oo, may nakita ko mga matatanda. Meron pa nga isang matanda na vlogger ang sabi, ay, nako, kung hindi na tumatayo yung Junjun mo, wag mo akong ligawan. Putragis na yan. Maraming ganyan, mga kababayan, at ang daming scammer sa Facebook, Diyos ko. Oo, maraming ang gumagamit ng mga hindi kanilang mukha eh. Nako, mabawas-bawasan yung DDS kasi more on DDS marami sa Facebook. Oo, kaya mabawas-bawasan kayo. Tapos sabihin na naman mga DDS, hindi kami mabubuhay walang Facebook. Tangina nyo, yung mga matanda nga noon, walang toothpaste, nabubuhay ng 100 years old eh. Di ba? Mga DDS na tanga-tanga. Ang sabi kasi dito sa comment, mga kababayan, na buburahin din daw sila sa posisyon sa politika. Isipin yung mabuti. Kasi maraming DDS, hindi kami mabubuhay pag walang Facebook. Yung mga matanda nga noon, walang toothpaste tumatagal nga ng 100 years old. Yung mga ngipin nga hindi pa nga nabubunot, buo pa nga eh. 'Di ba? Yung mga matatanda nga noon 'di ba? Wala namang mga collagen, bakit nung tumanda maganda pa rin? Nung unang panahon wala namang paggawa-gawa ng ilong. Bakit marami namang matangos ang ilong? Bakit ngayon halos lahat pango? 'Di ba? Tsaka sa totoo lang mga kababayan, kung mamamatay sila na walang Facebook, bakit yung Saudi buhay? Sa Hong Kong walang TikTok, bakit buhay ang mga taga Hong Kong? Kapag binan ni PBBM ang Facebook, mababawasan talaga mga DDS. Kasi nasa Facebook yung mga DDS, pati sa TikTok. Actually, sa TikTok kasi yung mga DDS talo lagi eh. Kasi more on sa TikTok kasi, mga riltukan, mga salita, talo sila sa TikTok. Sa Facebook talaga sila marami. Biruin mo ba naman, isang account, o isang tao tagli-5 account. 'Di ba? Ngayon, kung walang Facebook, either ang Instagram mananatili, di mag-Instagram kayo, o at least social. 'Di ba? Bakit naman sa Hong Kong walang TikTok, buhay naman ng mga taga Hong Kong? Tsaka nakakapagtaka lang nakaban ang TikTok sa Hong Kong, pero ang may-ari niyan China real talk. So yun po yun mga kababayan, yung patungkol dyan sa ano ni PBBM. Mga kababayan, na ibaban ang Facebook, TikTok or YouTube or basta anong social media platform na ikakabuti ng ating bansa. Ultimo si Aimee, mawala yan. Yung mga TikTok, mga Facebook ni Aimee, mawawala yan.